Isang deal na 10 milyong dolyar. Pagkatapos nitong trabahong ito, tatalikod na ako ng tuluyan. Kumilos ka, tanga. Bigyan mo ako ng 3 segundo. 3 segundo, at sa atin na ang 10 milyon. So what's the crap? Ang target ay 308 metro ang layo. Bilis ng hangin, 3.5 metro bawat segundo. Hangin mula sa alas 9. Kung ikaw ay tututok sa puso, ang hangin ay magdudulot ng 3 sentimetrong paglihis. Tatama ka sa baga. Ikaw ay hindi makakaputok ng tama. Gilo. Matagumpay ang paglulunsad ng aking bagong produkto. Salamat sa iyo. Hindi ko inakala na ang katunggali ko ay magpapadala talaga ng #1 na assassin sa mundo, si Shadow, para hadlangan ako. Buti na lang, ikaw ang hari ng mga mercenary sa Longwow. Tagapag-upahan lang ako. Bayad ako para gawin ang trabaho. Ang bayad na 20 milyong dolyar ay naipadala na sa iyong account. Mamaya, mayroon ding espesyal na tanghalian. Sana'y sumama ka, Gilo. Espesyal na tanghalian. Sayang lang ang pera dyan. Ibigay mo na lang sa akin ang pera. Na pala, may mainit na tubig ka ba? Mainit na tubig? Oo, syempre. Tama na yan, tama na. Salamat. Sa totoo lang, Gilo, may isa pa akong bagay na nais ipagkatiwala sa iyo. May patakaran ako. Isang trabaho lang bawat taon ang tinatanggap ko. Maliban na lang kung malakas ang koneksyon. May kilala ako sa Longwow na may apelyidong Shen. Narinig niyang mahilig ka sa instant noodles. Handang magbayad ng 5 milyon para sa isang pagkain. Nais ko sanang malaman kung pag-iisipan mo ito. Zeo. Isa akong taong pinahahalagahan ang relasyon higit sa lahat. May kaibigan ako, si Jishen. Ang kanyang anak na babae ay naging target ng #1 assassin sa buong mundo. Kaya, gusto niyang umupa sa'yo para maging bodyguard ng kanyang anak 1 buwan. Bodyguard. Magtiis sa ganoong klaseng kalokohan. Hindi ako interesado. Bukod pa riyan. Bakit may isa pang #1 assassin sa mundo? Sino ba ang inalis ko kanina? Ang anino ang orihinal na nangunguna sa mundo. Pero nang maalis mo siya, ang #2 assassin sa mundo ay umangat sa ranggo. Di aalisin ko na lang ang #2 assassin sa mundo. Solusyon na. Ano ang mga katangian niya? Walang kulantro. Paano mo nalaman na hindi ako kumakain ng kulantro? Ang tinutukoy ko ay ang assassin. Ang codename niya ay Walang Kulantro. Balita ko, babae siya. Ayon sa mga nakaligtas, matangos ang ilong niya, maliit ang bibig, at may nunal siya sa mukha. Lagi niyang tinatakpan ng mata kapag umaatake. Napaka-misteryoso. Parang ganoon. Gilo, ang galing mo. Pero hindi rin ako kumakain ng kulantro. Mahirap para sa akin na habulin ang isang tao na ayaw din sa kulantro. Gilo, sabi ng kaibigan kong si Jishen, kung payag kang harapin itong Walang Kulantro, handang magbayad siya ng 100 milyong dolyar. Zeo, tingnan mo ang gulo. Simula ngayon, sino mang hindi kumakain ng kulantro ay kaaway ko, si Lu. Magaling, magaling. Batay sa impormasyong ibinigay ni Zetian, si Walang Kulantro ay nagtatago sa mga ordinaryong tao. Nagpapanggap bilang isang karaniwang tao. Pasensya na, pupunta na ako dyan, pupunta na. Ngayon na. Pinaliit ko na ang lugar ng paghahanap sa distritong ito sa Jiangzhou. Kapag nagkita kami, maaari ko siyang dakpin agad.
Sino ang umorder ng takeout? Huling apat na numero 2,378. Sino ang umorder ng takeout? Kung walang kukuha, iiwan ko na lang dito. Sa firing na yan, akala ko ayaw mo sa cilantro. Sayang naman, yung nunal. Lian Lu. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang entrance exam sa art school na ito ay napakahalaga para sa lahat. Ang delivery guy na to ay kaklase ng dating teacher namin. Noong araw, siya ang top student sa klase namin, ang hinahangaan ng lahat. Sadly, noong exam period, hindi niya kinaya ang pressure. Sa halip, napunta siya sa kabaligtaran. Maging aral ito sa inyong lahat. Huwag ninyong tularan ang kanyang halimbawa. Sino siya? Karamihan sa sinabi niya ay totoo. Pero noong panahon na yon, hindi ako nag-drop out dahil hindi ko kinaya ang pressure. Inalis ako ng master ko. Nag-ikot ako sa ibang bansa sa loob ng 10 taon. Kaya ngayon, ang mga umaasang pumasok sa art school ay nagde-deliver ng pagkain. Talagang pagbagsak mula sa biyaya. Malamang hindi siya maglakas loob na pumasok. Yay! Hindi mo ako naaalala? Kilala ba kita? O bago tong pick-up line? Ha ha ha, tahimik. Mag-focus sa klase. Lenny. Teacher, may nahulog yung delivery guy kanina. Na ayun. Wow, ang ganda ng drawing na to. Ang ganda-ganda. Parang si Teacher Shen, di ba? Nagsinungaling siya sa'yo. Hindi niya. Ikaw nakalimutan. Anong kalokohan yan? Lahat bumalik sa upuan. Mag-drawing kayo. Simula nang makatagpo ako ng art teacher kaninang umaga. Ang eskwelang ito, ilan beses na akong napunta rito. Sino ba talaga ang naninira sa akin? Magkano ba ang insurance mo? Binangga mo ako, akala mo kayang-kaya mo yon? Ikaw pala, ikaw ang naninira sa akin. Dati kang big shot sa campus. Ngayon nagde-deliver na lang ng pagkain. Kaya pala nung nasa klase, ayaw mong aminin na kilala mo ako. Natatakot kang mapahiya, no? Ilang taon na ang nakalipas mula ng graduate, hindi ko na talaga maalala. Ano ba ang special sa'yo? Hindi mo maalala? E paano mo ipapaliwanag ito? Ikaw pala ang nagnakaw ng painting ko. Kaya pala hindi ko mahanap. Ano ba? Pinag-aralan mo ang tekniki ko. Anong painting ang ninakaw ko? Ang painting na iyon ay malinaw na larawan ko. Aayaw ka pang aminin? Ikaw ba yon? Ikaw lang naman ang nagsasabi. Alam mo ba kung gaano kabigat ang kahinat na ng pagiging kanya? Hindi ko alam. Pero alam ko, na noong panahon na iyon, ang mga kaklase mong tinarget mo ay talagang sinuwerte. Aminado ako. Nung nasa eskwela pa ako, medyo malikot ako. Pero ang mga pinagtripan ko ay yung mga bully mula sa labas ng eskwela at yung mga lokal na gulo. Bukod pa riyan, hindi ko nga kilala ka. Lahat ng masasamang bagay na ginawa mo sa akin noon. Talagang ayaw mong aminin. Aminin ang ano? Ano ang dapat kong aminin? Nung nasa eskwela pa tayo, ilang taon na ba ang nakalipas? Sigurado ka bang tama ang naalala mo? Tigilan mo na yan. Ang scooter ko, sinira mo, magbayad ka. Sapat para bumili ng bago. Kung hindi ka kontento, pwedeng tumawag ka ng pulis. Akala mo ba pwedeng humiya ka sa akin gamit ang pera? Baliw na babae. Huwag mo akong pilitin na alalahanin kung sino ka. Yan Chen. Nasa baba na ako. Huwag naman po sana kayong magbibigay ng masamang rating. Pakiusap, huwag masamang rating. Paparating na ako.
Hoy, Per. Buksan mo naman ang pinto. Papasukin mo kami. Patakaran ng kumpanya. Sa loob ng apartment building, bawal ang food delivery. Tawagan mo ang residente, pababain mo sila, para sila mismo ang kumuha. Nagmamadali kami. Sige na, pare. Sino ba ang nakakaalam kung kailan bababa? Yung residente. Ano naman kung magbigay ako ng masamang rating? Ikaw ba ang magbabayad ng multa? Liang Z. Bawal pumasok. Hindi ka papapasukin. Gawin mo ang gusto mo. Ilang libong piso lang ang kinikita mo sa isang buwan. Ba't mo pinagririsgo ang buhay mo? Pakibuksan ang pinto. Bingi ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Kuya Lian. Liang Z. Ang tagal-tagal na. Liang Z. Kuya Lian. Ikaw nga talaga, Kuya Lian. Kuya Lian, alam mo ba kung paano ako nabuhay? Sa nakalipas na mahigit 10 taon, nang wala ka. Kuya Lian, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang taon? Hindi kita mahanap. Ikaw ba ay nakakulong? Hindi. Pero halos. Gets ko na. Wala yun. Noong araw, kami-kaming magkakapatid. Ay ang gagaling, Kuya Lian, kailan mo kami mamumuno ulit? Kami-kaming magkakapatid, sa isang gala? Hoy, tsaka. Bakit ka ngayon, nagde-deliver ng pagkain? Mamaya na tayo mag-usap. Malalate na yung order ko. Bigyan mo naman ako ng pabor ha? Hoy, Pogi, ako na ang bahala. Kuya Lian, mag-add tayo sa WeChat. Pagkatapos ng mga delivery mo, ilibre kita ng ilang bote ng beer. Heto. Ako na ang mag-scan. Hindi, ako ang manlilibre. Salamat sa tulong. Hoy, Per, walang problema. Ako ang may hawak dito. Ako ang nag-aayos ng mga bagay-bagay. Ang galing. Per, ang pormado mo. Pasok ka at kumaliwa. Hoy, hindi ba yan si? Hindi. Lahat kami ay delivery guy. Bakit siya pwedeng pumasok? Kuya ko siya. Noong araw, sa 4 na pangunahing kalye, Silangan, Kanluran, Hilaga, Timog, dapat nagtanong-tanong ka kung sino ang kuya namin. Anong malas? Hoy. Nandito na kami. Sandali, ipipit ninyo siya sa sahig. At kayo naman, sipa-sipin ninyo siya hanggang mamatay. Tara na. Sino ang hinahanap niyo? Yung tarantadong delivery guy. Kanina, saan palapag siya pumunta? Ang dami-dami ng tarantadong delivery guy. Alin ang hinahanap niyo? Huwag ninyong harangan ang daan. Biyahe. Patakaran ng kumpanya. Kailangan niyong tumawag muna sa residente bago kayo makapasok. Tawag. Tatawagin ko ang nanay mo. Paalala, walang silantro. Hello, delivery po. Ako, nasa shower ako. Iwan mo na lang sa loob. Baka may magnakaw. Ang gulo. Humanap ka lang ng bakanteng lugar, at doon mo iwan. Bata ka pa, pinapapasok mo ang mga estranghero ng ganun-ganun lang. Hindi ka ba nag-aalala sa kaligtasan? Ang dumi at kalat ng bahay ko, kahit aso, tatalikod. Ikaw ang unang tao na nagtanong kung safe ba. Friendly reminder lang. Maraming manyak ngayon. Dapat mag-ingat, di ba? Iiwan ko na lang sa mesa. Hoy, naipit ang bukong-bukong ko. Hindi ako nakabihis. Pwede ba pumasok ka at tulungan mo ako? Naipit ang bukong-bukong mo. Hoy, ang sakit ng bukong-bukong ko. Ano ng problema, Liang Z? Lian J, may grupo ng mga tao sa labas na hinahanap ka. Armado silang lahat. Hindi ko sila napigilan. Kailangan mong tumakbo. Tumawag ka sa 911 kung kailangan mo ng tulong. Liang Z, hintayin mo ako. Akala ko isa na naman lang to. Pumunta rito para mapatay. Walang kimchi, sakto lang. Ang bango. Sige, naiintindihan ko na, boss.
Kukunin ko bukas. Ang buhay ni Shen Jinghua. Hindi ako mabuti ang pakiramdam. Nitong mga nakaraang araw. Alam mo naman ang kalagayan namin mga babae. May mga araw talagang ganun. Bigyan mo naman ako ng konting pahinga. Naku po, paano ka napalo ng ganyan? Lian Jie, ba't ka pa pumunta? Mas marami sila. Lian Jie, ito. Ito ang susi sa likurang pinto ng compound. Mauna ka na. Bilisan mo. Kilala ba kita? Anong gusto mo? Gagaw ka. Akala mo ba lahat ng masamang ginawa mo noon ay malilimutan na lang? Ang pagkakasalubong natin ngayon ay ang pagbabalik ng karma mo. Lahat ng masamang ginawa mo, sa akin noon. Talaga bang hindi mo ito aminin? Kaya pala yung babae ang nagpadala sa kanila na nagkamali ng tao. Hoy! Lian Jie, mauna ka na. Matatanda na tayo. Hindi na kailangang makipag-away sa mga batang to. Tungkol sa akin, wala akong naipundar sa kalahating buhay ko. Ito lang ang kaya kong gawin. Pero iba ka, bukod pa riyan, ang pagprotekta sa komunidad ay ang trabaho ko. Bilang security guard, ang pagpapapasok sa kanila ay naging pagkukulang ko sa tungkulin ko. Kaya, ako na ang mananagot dito. Lian Jie, ba't ka hindi nagsasalita? Nabighani ka ba hanggang sa umiiyak ka na? Galing pa rin ni Lian Jie, tulad ng dati. Hoy, bata! Huwag sa mukha! Lian Jie, mga estudyante lang yan. Alam kong siya ang nagpadala sa kanila. Kayo mga estudyante, may 3 segundo kayo para kunin ang babaeng nag-utos sa inyo. Heto na. Aray, ang si Coco. Hoy, noong nakaraan, hinampas mo ako at hindi ko pa nga naayos yon sa'yo. Ngayon, magpapapalo ka pa ng iba sa akin. Ano ba ng problema? Akala mo madali akong kalaban? Paano mo nakuha ang numero ng telepono ko? At, kailan ba ako nagpadala ng tao para hampasin ka? Lene, nagbobobo ka pa rin. Tingnan mo ang ginawa nila sa tropa ko. Dati, siya ang Daniel Wu ng lugar namin. Tingnan mo siya ngayon. So, ano nang gagawin mo tungkol dito? Ulitin ko, hindi ako ang nagpadala ng tao para hampasin ka. Guro ako sa high school. Akala mo ba lahat katulad mo, gumagawa ng mga ganun ng klaseng bagay? Lian, kilala mo yung magandang guro. Kahit saan, makikilala ko siya. Hindi ko siya kilala. Ayaw mo lang aminin na ikaw ang nagpadala, di ba? Hindi ako. Bakit ko yaamin yon? Marami ka ng masamang ginawa noon. Marami ka ng naagrabyado. Normal lang na may gumanti sa'yo. Hoy, sandali. Bakit ang lupit mo naman? Kasama ko na si Lian mula pagkabata. Hindi siya yung klaseng lalaking nangaapi ng babae. Tietze. Lulian, tanghaling tapat, dapat may ginagawa kang matino. Huwag mo na akong kontakin. Ang mga pagkakamali mo, hindi na mababawi. Lian, lalaki tayo. Inaako natin ang mga ginagawa natin. Paano mo ba siya inapi noon? Hindi ko nga siya kilala. Paano ko siya inapi? Inapi ko. CJ, isampa mo rito yung gagong yan. Huey, ano nang nangyayari? Ate, Kapatid mo ang nagbigay sa akin ng numero ng telepono mo. Ikaw ang nagpadala sa kanya para hampasin ako at nadamay pa ang tropa ko. pinilit niya ako. Huey, kailan ba ako nag-utos sa'yo na hampasin siya? Madaling magsalita, nasaan ang ebidensya? Lian Z. Malinaw na malinaw ang nakuhanan ng telepono. Paano mo nagawa ang ganoon? Sino ang nagsabi sa'yo na gawin ito? Ate, wala akong ginawang mali. Ganun kanya tratuhin noon. Karapat dapat siya. Ang problema lang, hindi ko inaasahan na ganun siya kagaling. Nababaliw ka ba? Ang trabaho mo ay mag-aral ng mabuti. Gusto mo bang maging katulad nila, nag-aaway at nagkakaproblema, at tuluyang matanggal sa eskwelahan? Ate, pananagutan ko ang lahat ng ginawa ko. Huwag kang makialam. Siya, bahala siya sa buhay niya. Wisit, ang kapal ng mukha mo. Kapag tinawag ko ang pulis, kung tatawag ako ng pulis, wala nang pag-asa ang kapatid mo. Sige nga. Kung akala mo matatakot ako sa'yo, tulad noong nasa eskwelahan pa tayo, sige lang, CJ. Kapatid mo ang nanakit sa kaibigan ko, kaya ako ngayon ang nananakot sa'yo.
Umuwi na tayo. Tara na. Sino ang nagsabi sa inyong makipag-away? Yukang, Xiao Shuang, Zheng Sheng, ano nang ginagawa ninyong lahat dito? Ikaw ba ang tumawag sa kanila? Ako, Mga estudyante mo, ang mga ito, di ba? Kung tatawag ako ng pulis, ang eskwelahan at ang mga magulang mo, ay talagang mabibigo. Mabuti pang sumama na lang kayo sa amin, bilang mga gwardiya o delivery rider. Kayong mga bata, hindi talaga ito katanggap-tanggap. Ang pagiging mababait ninyo sa eskwelahan, ay pakitang tao lang pala. Sino ang nagsabi sa inyong tulungan si Shen Kuye na makipag-away? Shen, kusang loob kaming pumunta. Gusto lang naming ipagtanggol kayo, yun lang. Lene, Hindi ko kayo hiniling na gawin iyon. Lumapit kayo rito. Humingi kayo ng tawad sa Ginoo. tawagin mo akong kuya. Bilisan nyo. Hindi naman sila mukhang nagsisisi sa tingin ko. Sino ang nakakaalam kung kailan sila ulit maghahanap ng gulo? Kung ganoon, magkita na lang tayo sa presinto. Hoy! Mahigpit ngayon ang eskwelahan. Hayaan mo munang umuwi sila ngayong gabi. Bibigyan kita ng sagot bukas. CJ, kita na lang tayo bukas. Siguraduhin mong malinaw na malinaw ang sasabihin mo bukas. Bantayan mo ang kapatid mo. Hindi ako. Umuwi na kayong lahat at sulatan nyo ako ng maayos na paliwanag. ate, teka, ano? Teka. Sumakay ka. Hindi mo ba nakikita na marami akong ginagawa? Hayaan mo munang matapos ko itong delivery. Kalimutan mo muna ang delivery. Kailangan nating mag-usap. Magkano ang kinikita mo sa isang araw? Babayaran kita. Hindi ko kailangan ng pera mo. Mayroon akong profesional na integridad. Kailangan nating pag-usapan ang nangyari kahapon. Kung talagang kailangan mong gawin ang delivery na iyan, ihahatid kita. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong sumakay ako sa kotse mo? Kung gusto mong makipag-usap, ipakita mo ang iyong sinseridad. Bahala ka. Kung hindi ka sasakay, alis na ako. Tungkol kahapon, paano mo gustong pag-usapan yon? Ayokong madamay ang kapatid ko at ang kaklase niya sa isang kaso. Kung malaman ng paaralan, mai-expel siya. Hindi ba maganda yon? Maging gwardiya, mag-deliver ng pagkain, laktawan ng taon ng pag-ikot. Hindi lahat ng ambisyon ay katulad ng sayo. Sabihin mo na lang kung magkano ang gusto mo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Anong ginagawa mo? Dito ang address ng delivery ko. Tungkol sa bayad pinsala, pag-usapan natin yan kapag nagpakita ka ng tamang ugali. Matapos ang ginawa niya sa akin noon, mag-i-expect pa siya ng magandang ugali mula sa akin. Shen Jinghua, guro sa sining sa high school. Gantimpala, 100,000,000. Ang mahal. Mas mataas pa kaysa sa mga politiko at ministrong dayuhan. Magre-retiro na ako pagkatapos nitong trabaho. Pagkatapos, chicken rice. Mag-o-order ako ng isa, tapos itatapon ko ang isa. Mag-o-order ako ng isa, tapos itatapon ko ang isa. Anong ginagawa mo dito? Nakapag-deliver na ako dito dati. Sabi mo ilagay sa loob, akala ko pareho lang ngayon. Nagde-deliver ka ulit, pare. Nagmamadali kang lumabas, pero nag-order ka pa rin ng takeout. Bakit hindi mo na lang ikansela at kumain sa labas? Kung ikinansela ko, mawawalan ka ng order. Hindi ko magagawa yon sa'yo. Ang bait mo naman, no?
maleta. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa trabaho. Hulaan mo kung ano ang trabaho ko. Mukha kang parang mamamatay tao. Ang lalim na ng pagkukunwari ko, nahuli mo pa rin ako. Ikaw naman, baka ikaw ay isang pulis na nakatago, na nagpapanggap na delivery guy. Nahuli mo ako. Ha ha ha. Sige, aalis na ako, ang kulit mo. Kung magde-deliver ka sa susunod, bibigyan kita ng magandang review. Huwag. Kailangan kong palipat-lipat ng lugar. Bakit? Kung palagi kitang dinadalhan, baka mabuko ang pagkukunwari ko. Kung gayon, itong mamamatay tao ang magiging tagapagtago ng sekreto mo. Sa susunod, ay seseguro kita ng chicken rice. Hindi ako kumakain ng wansoy. Pare, ako rin. Ingat. Ang gulo ng kwarto, aalis na may maleta, babalik kakain ng takeout. Baka siya ay nasa ganoong linya ng trabaho. Nagtatrabaho rin sa araw para kumita. Mahirap ang buhay. Ang kotse ni Shen Jinghua ay ganito pala kalapit sa akin. Sa akin ang bounty ngayon. Nagdesisyon ka na ba? Binugbog ka ng estudyante mo. Ang sitwasyon ng kaibigan mo. Paano mo gustong magbayad? Ano ba ang nagmamadali? Sa tingin ko, ang usaping ito ay hindi masyadong tungkol sa pera. Pakiramdam ko'y na-insulto ang pagkatao ko. Ngayon ka lang na insulto. Ano ba talaga ang gusto mo? Nababaliw na ang babaeng ito. Humingi ng pabor, ang yabang pa rin. Ayaw mo ng pera. Huwag mong sabihin na ang gusto mo ay ako. Lene, ang yabang niya. Para makuha kita. Hindi ko inakalang magiging ganito ka. CJ, mamayang gabi na lang, ihatid mo ako sa kotse ko. Mamaya, ay te-text ko sa'yo ang address ng hotel. Nag-book ka na ng hotel. Hindi mo babalak na bumaliktad at akusahan ako pagkatapos, ano? Ang sama ng sinabi mo. Akala mo ba lahat ay kasing walang hiya? Mo, dalhin mo ako doon. Walang oras. Mag-taxi ka na lang pabalik. Ibalik mo ang helmet ko. Nasa kotse ang phone ko. Dalhin mo ako doon. Magkano ang arawan mo? I-transfer ko sa'yo. 20,000 na lang. Ikaw muna. Nababaliw ka ba? Bagalan mo. Ang lamig. Sana naman hindi ako matagal na hintayin. Ni Shen Jinghua. Kung matagal pa, lalamigin na. Ang chicken rice. Nandito na tayo. Bayaran mo na. Mag-add ka sa akin sa WeChat. Kailangan ba? Di ba pwedeng i-transfer mo na lang? Hindi ka ba interesado sa akin? Magte-text ako sa'yo ng address ng hotel mamayang gabi. Paano kita matetext kung hindi tayo connected? Teka, seryoso ka? Sige, iscan ko na lang ang code mo. Lagyan mo ng note. Shen Jinghua. Hindi ko talaga maalala ang pangalang yan, kahit kailan. Hindi ka naman siguro, professional na scammer, no? Ano bang gusto ko sa'yo? Pera mo? O hitsura mo? Bakit may delivery guy nakasama mo? Ew, kawawa naman. Shen Jinghua. Palem. Anong ginagawa mo? Wow. May isa pa. Sumunod ka sa akin. Aba, hindi masama. Kung magtatagal pa tayo dito, mahuhuli tayo sa mismong lugar na ito. Anong ginagawa mo? Sniper, diretsong harapan. May gustong pumatay sa'yo. Papatayin ako. Paano nalaman ng mamamatay tao na nandito ako?
Malamang may nilagay silang tracker sa sasakyan. Umuwi ka na lang ng taxi. Hoy, saan ka pupunta? Ayos lang ako. Nasugatan ko ang mamamatay tao. Hindi pa siya makakalayo. Hahabulin ko siya. Ito si Shen Jinghua. Nag-hire talaga siya ng ganito kagaling na bodyguard. Sa susunod, pagsasabayin ko kayong dalawa. Oy, nagkita na naman tayo. Anong pagkakataon? Nagde-deliver ng pagkain dito. Nakaporma ka. Para sa Pasko. Narito ka rin para mag-deliver ng something, too. So talagang ganoon, ang trabaho mo, ang bata pa. Ano ang i-deliver ko? Wala masyado. Malalate na ang delivery ko. Mamaya na lang. Yung assassin kanina, nandito nga pala. Pero, bakit siya susugod kay Shen Jinghua? Gumagamit ng game tokens bilang armas. Mahilig sa video games. Bakit pa gagawa ng ganoon? Walang bayad ang pagtulong kay Shen Jinghua. Kailangan kong hanapin siya agad. Kung siya ang unang gumalaw at may mangyari sa anak ng kliyente, tapos na ang malaking trabahong ito. Hilton Hotel, kwarto 888. May 3 oras ka. Hoy, Zeo. Yung anak ng employer, ayos lang ba siya nitong mga nakaraan? Hindi masyado. Na-take na siya. Buti na lang, walang nangyari. Mr. Luo, pwede ba, para sa akin? Ikaw na ang magbantay sa kanya? Ano pangalan niya? Ang pangalan niya ay... Nababaliw na ba tong babae? Tumatawag sa ganitong oras. Ang pangalan niya, narinig mo ba ng malinaw? Hindi, ulitin mo. Ang tawag sa kanya ay... Zeo, sandali lang. Di ka ba nababaliw? Walang tigil sa pagtawag. Ikaw ang kakaiba. Ikaw mismo ang humiling. Ngayon, nagdadalawang isip ka na? O kaya naman, may problema ka sa ganoong bagay? Gusto ng isip mo. Pero yung katawan mo, ayaw. Tigilan mo na ang pagtawag, mamaya na lang tayo mag-usap. Hoy, Dai, nasaan ka? Saan ka pupunta, Dai? Sino yan? Ako to. Oy, Zong Yu. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Akala ko umalis ka na. Hindi, nandito pa rin. Nagde-deliver na ako ng pagkain ngayon. Mahirap ang panahon ngayon, nagkakasya lang. Magtrabaho ka para sa akin. Seryoso ako sa sinabi ko noon, kaya kitang alagaan. Aalagaan mo ako. Nagtatag ako ng kumpanya ng alahas. Mahigit 3,000 ang empleyado ko. Mabibigyan kita ng magaan na trabaho. Pwede kang magtakda ng sarili mong sahod. Hala, sige na. Noong nasa eskwelahan pa tayo, ikaw ang nagpasyang, sabihin girlfriend mo ako. Dahil doon, napag-usapan ako ng lahat ng tao. Kung magtatrabaho ako para sa'yo ngayon, hindi ba ako pagtatawanan ulit? Pagtatawanan. Ang lalaking gusto mo, dapat pinahahalagahan. Ano? Ang babaeng kumikita at sumusuporta sa pamilya, dapat pagtawanan. Maliit na regalo. Ako ang gumawa. Dahil sa mga problema na idinulot mo sa akin noon, ang pagkuha ng kwintas mula sa'yo ay patas lang. Kaya, Hindi na pwede maging magkasintahan. ganyan ka pa rin, kahirap hawakan. Ano? May iba ka na, hindi mo ba kayang dagdagan ng isa pa?
Hindi ka sumasagot sa mga text ko. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Natatakot ka bang iset up kita? Sa Hilton, nakahiga ako sa kama mo. Mas okay ka na ba ngayon? Pasensya na. Hindi ko alam na may iba ka palang plano. Aalis na ako. Hindi ko siya inimbitahan. Paano mo nalaman ang address ko? Sikat na sikat ka noon at hindi ka naman lumipat. Nagtanong ako sa isang dating kaklase para malaman, mahirap ba iyon? Ibalik mo sa akin ang gamit ko. Hindi ko siya kilala. Naniniwala ka ba? Nagpakamali ba ako? Sa kanya, pasensya na iyan sa pag-abala sa inyong munting pagtatagpo. Sanay na ako. Lagi mo namang ako pinagkakamalian. Magkamukha kayong dalawa. Imposibleng, kita pagkakamalian. Mukhang pamilyar siya. Dati rin siyang nag-aral sa school natin. Kilalang kilala mo ako. Hindi ko siya kilala. Ex-girlfriend mo, Song Yu. Zong Yu ang pangalan niya. Hindi ex ko. Hindi mo kailangang magkaila sa ganun. At ex-girlfriend mo rin. Bakit ba? Walang naniniwala sa totoo. Nandito ako para pag-usapan ang negosyo. Nakausap ko na ang estudyante at ang mga magulang niya. Payag silang mag-alok ng 50,000. Mas malaki pa yan kaysa sa isang beses mo akong matulugan. Pag-isipan mo. Kaya pera palang pinag-uusapan mo. Akala ko talaga, nandito ka para matulog sa akin. Para sa katulad mo, kung hindi ko yon sinabi, papayag ka bang makipagkita sa akin? Malaki na ang 50,000. Ilang delivery ang kailangan mong gawin para makaipon ng ganun kalaki? Sa edad mo, tigilan mo na ang pag-iisip gamit ang etits mo. Gamitin mo naman ang utak mo. Isama mo si Shen Jinghua sa iyo. Hinabol mo ako hanggang sa bahay ko. Naibunyag mo na naman ang pagkatao ko. Ang galing mo talagang magbigay ng problema sa akin. Pasensya na, malamang nandito sila dahil sa pamilya ko. Tumawag ka ng pulis, ako ang magpapahuli sa kanila. Ako si Shen Jinghua. Ano man ang gusto ninyo, sabihin ninyo. Huwag ninyong idamay ang mga inosente. Aba, ikaw pala si Shen Jinghua. Hindi masama ang itsura. Lulian, ano nang ginagawa mo dyan? Wala kang pakialam. Delivery boy, gusto mong maging bayani ha? Pumasok ka na, ngayon din, kumuha ng lubid. Tulungan mo kaming gapusin, si Shen Jinghua, tapos lumuhod ka sa tabi. Ingat ka, baka, sipain ko ang ulo mo parang bola. Ikaw, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Lulian, Alam mo ba kung sino ang boss ko? Ang dating pinakamagaling na mercenary. Sa Central Asia, si Tager, mas marami na siyang pinatay gamit ang totoong baril. Kaysa sa nakita mo sa buong buhay mo, dahil lang sa sinabi mo, may sapat na dahilan ako para baliin ang mga binti mo. Teacher. Ang boss ng Black Teacher Society sa Jiangsu, si Chen Heihu. Ah, kilala mo pala siya, ang pangalan ng aming boss. Black Tiger Society. Ang Black Teacher Society ang pinakamalaking, iligal na organisasyon sa Jiangsu. Ang lalaki sa harap natin, ang boss nila si Chen Heihu. Malaking problema ang inabot natin. Humanap ka ng pagkakataon para umalis muna. Hindi ka talaga pwedeng makipagharap sa kanila ng direkta. Ah, si Little Tiger lang pala. Boss ng Black Tiger Society. Ang galing mo na ngayon. Noong nasa Middle East pa ako, ang lalaking may codename lang na Purgatory ang tumawag sa akin yan. Baka siya ay Instructor Lo, si Instructor Lo nga. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong banggitin. Ang pangalan ng aming boss ng ganyan. Gusto mo bang mamatay? Lulian, mag-ingat ka sa pagsasalita. Magpakita ka ng respeto. Siya ang boss ng Black Teacher Society. Akala mo ba, parang nasa eskwelahan lang tayo? Naglalaro lang. Little Tiger, hindi ba kita pinatayo ng maayos? Noong araw, hindi ba sapat ang parusa ko sa'yo? Ilang taon lang ang lumipas, at may lakas ka nang humarap sa akin, na nakaayos, parang malaking tao. Buisit, ano ng kagaguhan ang sinasabi mo? Gagawin kitang diniling, ang bibig mo, ayaw tumigil, ano? Tumahimik kayo. Lahat kayo, lumabas. Hindi ko alam na nandito ka pala. Mali ko. Pumunta ka sa Jiangzhou. Bakit hindi mo ako sinabihan? Sana naglingkod ako sa'yo. Ang ginagawa ko, kailangan kong i-report sa'yo. Tama. Siyempre hindi. May pusporo ka. Oo, nandito. Kaya, naiintindihan ko. Hindi na kita guguluhin pa. Aalis na ako.
Si Instructor Lo ay nasa isang sikretong misyon. Ano ba iniisip ko? Nagtanong pa ako. Tara na. Yung boss ng Black Teacher Society kanina, tinawag kanyang instructor. Nag-drop out ako noon, nagpalipas ng ilang taon sa ibang bansa. Si Chen Heihu at ako ay naging magkasama sa labanan. Nakikita mo? Malaking boss na siya ngayon. Ako, nagde-deliver pa rin ng pagkain. Okay lang din ang pagde-deliver ng pagkain. Yung mga taong nabubuhay sa peligro, nagtatrabaho sa mga shady na negosyo, wala namang dapat kainggitan doon. Ang pagtatrabaho ng maayos at paghahanap buhay ng marangal, ang tamang daan. Hindi ka, dati nagsasalita ng ganyan. Ganyan ka pa rin dati, laging nagpapakitang gilas. Ngayon nakasalubong mo ang kakilala. Paano kung sa susunod, dapat maghanap ka ng mas stable na trabaho tungkol sa student compensation? Dapat pag-isipan mo. Sa personal, pwede akong magdagdag ng kaunti para sa'yo. Higit pa sa compensation, mas curious ako kung ano ba talaga ang ginawa ko sa'yo noon. Engel Shen, sabihin mo na lang sa akin, okay? Hindi na importante. Sa totoo lang, nakakahiya talaga. Pero ibang usapin na iyon. Para sa nangyari ngayon, babawi ako sa'yo. Salamat. Babawi ka sa'yo? Isang middle school teacher, ang laki ng mga salita. Ate. Kanina, nakita kong tumakbo palabas yung buong grupo. Hinahabol ka ba nila? Bakit hindi mo ako sinamahan? Masyado kang mainipin. Hindi tama na makipagkita ka sa kanya. Hindi, ate. Noon, sinulatan mo ng love letters. Si Lulian, hindi niya pinahalagahan, okay lang. Pero ginanyan ka niya. Bakit ka pa rin nakikipag-ugnayan sa kanya? Huwag mong sabihin, hanggang ngayon, gusto mo pa rin siya? Naiisip ko lang. Sayang lang siya, yun lang. Sayang, sa lahat ng mga taong ito, wala kang naging boyfriend. Dahil ba talaga sa naaawa ka lang sa kanya? Tingnan mo. Ang galing niyang mag-drawing sakin. Kung hindi siya nag-drop out noon, maaari sana siyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Wala nang pag-asa. Oy, Zeo. Gilo, abala ka ba kanina? Sana hindi ako nakakaabala. Hindi, may mga aso lang na tumatahol. Wala yon. Na pala, yung anak ng employer, ano nga ulit pangalan niya? Shen Jinghua, Gilo. Shen Jinghua ang pangalan niya. Ano? Shen Jinhua. Kilala mo siya? Hindi ba't guro siya ng sining? Bakit naman siya habulin ng boss ng Black Tiger Society? Targeto pa ng pinakamagaling na assassin sa mundo? Ang tatay niya ang pinakamayaman sa Jiangzhou. Siya ang magiging susunod na tagapagmana ng Shen Pharmaceutical Group. Ang pagiging guro ng sining ay pansamantalang takip lang. Wow, anak ng pinakamayaman. Zeo, sa tingin mo ba hindi pa sapat ang hirap ng mission ko? Ang mga gwardya sa eskwelahan namin, kailangan kahit bachelor's degree sa physical education. High school lang ang natapos mo, at hindi ka pa nga graduate. Mahirap para sa akin na tanggapin ka. Graduate din ako ng high school na ito. Ang pagtira sa aking alma mater ay isa ring paraan ng pagbibigay pabalik, di ba? Noong araw, ikaw ang namuno sa mga away sa mga estudyante ng ibang eskwelahan. Malaki na ang pasasalamat ng eskwelahan na hindi ka itinuring na batik sa pangalan nito. Magbigay pabalik? Sa totoo lang, nire-rekomenda ako ni Enye, Shen Jinhua. Si Enye, Shen ang nagrekomenda sa akin. Si Ginang, Shen ba ang tinutukoy mo? Ang tatay niya ay isang major shareholder ng eskwelahan. May oras ba siya para magrekomenda sa'yo? Malapit na siyang dumating. Ginang, Shen, tamang-tama ang dating mo. Sabi nitong lalaki, ikaw daw ang nagrekomenda sa kanya. Gusto niyang maging gwardya sa eskwelahan natin. Katawa-tawa. Eldeneth. Tama. Lumabas ka muna. Kausapin ko muna ang direktor. Ayusin mo ang bagay ko. Pwede kong kalimutan ang kompensasyon. Ang insidente ng away ng estudyante ay mabubura. Nakuha ko. Lian, security guard sa City 1 High. Narinig ko sa grupo ng mga security guard. Maganda ang sahod, mataas ang standards. Paano mo ako napapasok? Rito. May koneksyon ang tao mong si Lian. Lian, paano ka ba napakagaling? Ganoon ba kalakas ang koneksyon mo? CJ, ikaw mag-check ka muna sa surveillance room. Mag-ikot lang ako. Kung may mangyari, kontakin mo ako kahit kailan. Lian. 8 taon na akong security guard, nakikipag-away sa mga residente.
Nagpoprotekta sa mga estudyante. Profesional ako. Noong nasa rooftop, yung assassin, yung ayaw sa cilantro, gamit ang game tokens bilang armas. Malinaw na ngayon ang mga katangian. Kung makikita ko ulit siya, kailangan kong hulihin siya. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay bantayan si Shen Jinhua. Sino ang hinahanap mo? Pumunta ako para bisitahin ang kapatid kong lalaki. Narinig ko na nandito siya, para sa klase sa PE. May urgent na bagay sa bahay. Kailangan ko siyang isama pabalik. Kailangan mo munang mag-sign in. Sino ang hinahanap mo? Anong klase? Isulat mo ng malinaw ang lahat. At saka, numero ng imo, numero ng telepono. Kailangan mo ring isulat yan para sa amin. Hoy. Anong ginagawa mo? Medyo nahihilo ako. Malamang low blood sugar. Hayaan mo. Hayaan mo lang akong magpahinga rito. Sandali, magiging okay na ako. Sige, halika. Dahan-dahan. Umupo ka muna rito, magpahinga ka muna. Hahanap ako ng tubig na may asukal para sa'yo. Huey, inihanda ito ni nanay para sa iyo. Kainin mo para lumakas ka. Sige, ate. Huey, tignan mo, yung nambuli kay Emerson, yung lalaking yon, pumasok sa eskwelahan natin, bilang gwardiya. Alam ko, pumayag ang ate ko. Huwag mo siyang pansinin. Noong huli, binugbog niya kami, ng todo. Hindi natin pwedeng palampasin yon, guluhin natin ng kaunti, para mailabas ang galit natin. Sinabihan ako ng ate ko na huwag magkagulo. Eskwelahan ito. Anong magagawa niya sa atin? Maliban na lang kung ayaw na niya sa trabaho niya. Eksakto, kung hindi niya kayang protektahan ang ilang estudyante tulad natin at hindi tayo mapapanatiling ligtas, paano siya magiging responsable sa seguridad ng eskwelahan? Mag-ingat kayo. Huwag hayaan na lumala ang sitwasyon. Alam ko ang limitasyon ko. Si Emerkin ay nagtuturo doon, hahanap ako ng pagkakataon para suntukin siya. Tamaan mo ng maayos. Papalapit na siya. Maghanap kayo ng pagkakataon. Tabi kayo. Magandang tira. Magandang pasa. Yung security guard na yon. Nagsisimula na ang klase, huwag niyong istorbohin ang mga estudyante. Dito ako nagpapatrolya. Ang mga estudyante mo, ang gumugulo sa trabaho ko. Naglilibot ka sa loob ng eskwelahan, anong panganib ang pwedeng mangyari rito? Hindi mo masasabi. May kakampi si Shen Jinhua, may kakampi siyang napakagaling, kailangan mong mag-ingat. Pinadala ko ang boss ng Black Teacher Society para subukan ang kalagayan sa bahay niya. Tumanggi siyang gawin ang misyon. Alam ko. Delivery driver lang yung lalaking yun. Pero hindi ko masyadong nakita ang mukha niya. Pero ngayon, nasa loob ako ng eskwelahan. Walang makikialam. Kung mabibigo ka ulit, malalaman ang lokasyon mo. Hindi na kita papayagan na gawin ang misyong ito. Kung hindi ko kayang tapusin ang isang misyon, walang makakagawa. Huwag kang mag-alala, boss. Siya yun. Hoy, Guardia, sinasabi ko sa'yo, umalis ka sa bakuran ng eskwelahan, gawin mo trabaho mo. Lulian. May klase sa isip, ang mga estudyante. Punong-puno sila ng enerhiya. Mag-ingat ka, baka ka masaktan. Tara, lumabas tayo. Engel Shen, kilala mo tong Guardia? Dating kaklase. Dating kaklase. Sige, okay lang. Nakikita ko, pare, magaling ka pala sa sports. Bakit hindi ka sumali sa amin? Mag-aral habang naglalaro. Ang paghuli sa mga pasa namin ay walang kwenta. May lakas ng loob ka ba? Subukan mo kaming kalabanin kasama si Emerkin. Si Emerkin, ang pinakamagaling sa klase. Sa physical education, takbuhan, long jump, basketball, walang hindi niya kaya. Lumipas na yon, matanda na ako ngayon. Hindi na ako katulad ninyong, mga kabataan. Naalala ko noon, sa mga palaro ng eskwelahan, laging una ang ranking mo. Kung nagkaroon ka lang sana ng degree sa kolehiyo, ang pagiging essay teacher ay mas maganda kaysa maging gwardiya. Nakikita mo, ngayon kahit sino ay pwedeng mambasto sa'yo. Shen, ang gwapo talaga ng kaklase mo.
Tama na yang mga bagay na walang kinalaman sa klase. Hoy, pair. Kulang ng isang manlalaro ang forward line namin. Paano kung magtulungan tayo at maglaro? Hoy, pair. Ang basketball, hindi ako magaling dyan. Kung takot ka, aminin mo na lang. Ang lakas ng loob mo lang, sa amin. Narinig ko, pare, laging una ka sa mga palaro. Masyado kang mapagkumbaba. Subukan mo namang mag-shoot para masaya. Tama ba? Hindi rin ako magaling sa pag-shoot. Sa totoo lang, nag-aral ako ng art dati. Ang duwag naman. Nag-aral ng art? Ako ang nag-aral ng art. Hoy, pair. Napansin kong, nakatingin ka kay Imagine. May gusto ka ba sa kanya? Lulian, ano nang nangyayari? Anong ginagawa mo? Anong akala mong ginagawa mo? Layuan mo siya. May pumatay sa eskwelahan. Wala akong magawa. Siya ang nagpoprotekta kay Shen Jinghua. Anong ibig mong sabihin? Ang bola. Ano ba to? Kumakalampag. Emma Shen. Nang abuso ba siya sa'yo? May pumatay sa eskwelahan. Pinoprotektahan niya ako. Pumatay? Ano to, pelikula? Sa eskwelahan? Pumatay? Sa eskwelahan? Kayong lahat, alagaan nyo si Shen. Layang. May mga mamamatay tao sa paaralan. Wala kang ideya. Layang. May mga mamamatay tao sa paaralan. Wala kang ideya. Mamamatay tao. Kanina, isa lang. Mababa ang asukal sa dugo ng isang buntis. Kumuha ako ng tubig na may asukal para sa kanya. Nandito na siya. Lian, huwag kang mag-alala. Hindi ko papapasukin ang kahit na sinong estranghero sa paaralan. Ayos ka lang ba? Salamat. Masarap, di ba? Layang, takbo. Layang. Tara na. Dalhin muna kita sa klinika. Lian. Hindi ako kumakain ng silantro. Saan ka ba pupunta? Ano ang sinabi mo? Walang silantro. Ako kumakain. Ang daming buntis. May nag-post sa Xiao Hongshu na may mommy seminar dito ngayon. Kung a-attend ka, makakakuha ka ng libreng itlog. Pero nasaan na siya? Pasok tayo at tingnan natin. Tara na. Ang lugar na no cilantro na ito ay maganda ang after-sales service. Pero, medyo padalos-dalos pa rin. Nabunyag na kung nasaan ka, nabigo ka. Nalaman ko rin kung sino ang nagpoprotekta kay Shen Jinghua. Ako na ang bahala sa kanilang dalawa. Third time's the charm. Pagdating sa pagsupil sa isang lalaki, marami akong mga tricks sa aking manggas. Hoy, ikaw na naman. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho ako sa eskwelahan malapit dito, bilang gwardiya. Ikaw, anong ginagawa mo? Nako, palaipat-lipat ka ng trabaho araw-araw. Isang araw delivery guy, sa susunod gwardiya na. Hindi ka naman, tik-tik talaga, no? Ay, nagkita na naman tayo. Hindi ko rin alam kung bakit, pero ang laki ng pagkakataon. Saan man ako pumunta, nakikita kita. Huwag mo sabihin, ikaw talaga ang assassin. Eh di hindi ka rin pala. Tik-tik. Ay, oo nga pala. Noong huli, sabi ko ililibre kita ng manok at kanin. Punta ka sa bahay ko.
Papasok ka pa sa trabaho. Hindi tama yon, di ba? Anong kinakatakot mo? Hindi naman. Masyadong marami ang ginagawa mo. Isipin mo na lang na nakikipagkaibigan ka. So, kumakain ka ba ng wansoy? Oo. Ikaw. Mahilig din ako. Sige, tara na. Tara. Umupo ka muna kahit saan. Humanap ka ng pwesto. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Wala ka talagang maupuan. E di tumayo ka na lang. Magpapalit lang ako ng damit. Pwede bang hintayin mo ako? Hindi na kailangan. Hindi naman kita nakikita bilang taong mahigpit sa kalinisan. Dahil nandito ka. Hintayin mo ako. 10 minuto lang. Tapos na akong magpalit. Pwede bang pumunta ka sa kwarto para hanapin ako? Siyempre. Pasensya na, ang bounty na 100 milyon kay Shen Jinghua. Pasensya na, ang 100 milyon na bounty kay Shen Jinghua. Kailangan kong kunin yan. May nag-aalok ng 100 milyon para sa'yo. Kailangan ko rin kunin yan. Tapos na ang laro. Emma Cilantro Hater. Ang pinakamagaling na assassin sa mundo ay palaging nasa bahay lang pala. Sige, susuko na ako. Hindi ka masyadong mapansin. Madalas na tayong nagkikita. Pero hindi mo yon napapansin. Marami pang nakakubli sa kwartong ito. Kumpleto ang mga gamit dito. Ang itsura ng sala ay para lang malito ang mga tao. Paano mo nalaman? Hindi naman. Namin itinatago ngayon. Ay, Tapos na talaga. Sabay tayong masabog. Oy. Akala mo talaga, bomba yun, biro lang. Mukhang, takot na takot ka namang mamatay, ha? Alam kong hindi ka kayang patayin ng mga armas na to. Pero trabaho lang naman ito, para sa pera. Hindi naman kailangang isugod ang buhay natin, pare. tama ka. Hindi natin kailangang isugod ang buhay natin. May nag-aalok ng 100 milyon para sa buhay ni Shen Jinghua. Kung hindi ka makikialam, hati tayo sa premyo. Ano sa tingin mo? Pero may nagbayad sa akin ng 100 milyon para protektahan si Shen Jinghua. Dapat mabuhay siya. E di aatras na ako sa misyon. Ang premyo. Hati tayo. Pasensya na. Hindi ako yung klaseng tao na humahati sa premyo. E di labanan na lang kung sino ang unang makakahuli sa kanya. Teritoryo mo ngayon. Ikaw ang bahala. Ang pera, siguradong akin yan. Itong regalo ko bilang kompensasyon. Hindi masamang obra, pero hindi yan katumbas ng 100 milyon. Mukha ba akong ganito sa tingin mo? Tanggapin mo o huwag. Wow!
Hoy, Zeo. Ginoong Lo, narinig kong inatake ka sa paaralan kaninang hapon. Ayos ka lang ba? Muntik na. Nahihiya talaga ako. Sinasabi ko, muntik na para sa yung ayaw sa silantro. Ah, ganun ba? Mukhang nakita mo na nga ang kanyang kinaroroonan. Nasaan ka na ngayon? Ang ama ni Shen Jinghua ay gustong magpasalamat sa iyo ng personal. Hindi na kailangan ng abala. Siguraduhin mo lang na magbabayad siya ng maayos. Tingnan mo itong trabaho nyo sa seguridad. Ano ba ang iniisip nyo? Ang delikadong tao ay nakalusot pa sa inyo at pumasok sa paaralan. Hindi lamang ito magdudulot ng takot sa mga guro at estudyante, kundi magiging malaking pinsala rin ito sa paghahanap ng mga bagong estudyante sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Opo, tama po kayong pagsabihan ako. Hala, ang saya-saya pala dito. May meeting. Kumusta ka na, Liangzi? Okay ka lang ba? Okay lang ako, Lian. At siya, isa rin siya sa mga bagong gwardiya na inupahan namin. Para sa insidenteng ito, may pananagutan din siya. Ginang Qin. Mga kasama. Ako ang nagdala sa dalawang lalaking ito. Handa akong panagutan ang lahat ng kahihinatnan. Ginang Shen. Ang iyong ama ay miyembro ng lupon ng paaralan. Ang seguridad ay isyu na dapat seryosohin. Paano ka namin pababayaan na mag-ako ng sisi? Ikaw, nakayuko. Tumayo kang tuwid. Para sa nangyari ngayon. Mga Ginoo, ang bagay na ito ay wala namang kinalaman kay Lian. Kasalanan ko ito. Ako ang nagkulang. Kung may sisisihin kayo, ako ang sisihin nyo. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan kung nagkulang ka o hindi. Ang aming chairman ng lupon, si Ji Shen, ay seryosong tumitingin sa mga isyu sa seguridad. Ang nangyari ngayong araw ay responsibilidad ninyong dalawa. Nako, sige na, si Chairman Shen ay darating na anumang minuto. Siya na ang magpapasya kung tatawagan ang pulisya o aayusin na lang sa loob. Nasa kanya ang desisyon. Ang isang mamamatay tao na may baril ay hindi kayang hawakan ng ilang security guard. Sa tingin ko, hayaan na lang natin. Para kaming mga estudyanteng pinagsasabihan ninyo. Parusa, sa pinakamasama, magre-resign na lang ako at aalis. Lian, sandali. Magtiwala ka sa akin. Mga Ginoo, may dala akong kaunting sigarilyo, alak, at sa. Ang buong pangyayaring ito ay wala talagang kinalaman kay Lian. Pakiusap bilang pabor sa akin, huwag ninyong tanggalin si Lian. Huwag ninyo kaming subukan yan. Hayaan ninyong sabihin ko, seryosong bagay ito ngayong araw. Hindi lang siya matatanggal, kailangan pang mabigyan ng mabigat na parusa. Liangzi, kailan ka naging ganito? Hindi natin kailangan to, umalis na tayo. Lian, hanggat hindi tayo nagkakaproblema. Ang trabahong ito sa seguridad ay maaaring magtagal hanggang sa ating pagretiro. Napakagandang oportunidad nito. Tiisin mo na lang. Sa totoo lang, tayo ay, hoy mga sir, wala namang kinalaman ito sa aming Lian. Talagang wala, pakiusap, tanggapin nyo na lang ito. Hindi, kailangan naming hintayin ang chairman ng school board. Sige, pwede ba kayong magsalita para sa akin? Sa mga nasa itaas, pakiusap, nagmamakaawa ko. Ay, titigil ka na ba sa pag-istorbo sa akin? Hindi. Pasensya na po, sir. Nadulas ang kamay ko. Ako na ang kukuha niyan para sa inyo. Liangzi. Kailangan ba talaga yon? Magkaroon ka naman ng dignidad. Gastado na ang sapatos mo at susuhulan mo ang mga tao. Nakakakahiya naman, no? Hard. Sino ang nanakit sa akin? Anong ingay yan? Dad, Nandito na ang tatay mo. seryoso ang tatay ko sa kaligtasan ko. Napakaseryoso. Hindi siya madaling kausap. Mag-iisip ako ng paraan para matulungan kayo. Ang tatay ni Guru Shen, siya pala yon? Kilala mo siya? Shen. Sa balita ko lang siya nakikita. Hindi lang siya ang honorary principal ng No Isa High School. Siya ang pinakamayaman sa Jiangsu. Lanan, siya nga. Bilis. Oh, Chairman Shen, nandito na po kayo. Mom, Dad, Ang insidenteng ito ngayong araw ay lumala na. Muntik nang masaktan ng anak kong babae. Anong nangyari? Hoy, tingnan mo.
Director Shen, tungkol sa insidente ngayong araw, ito yung dalawang ito, pabaya ang mga security guard. Pinapasok nila ang isang mamamatay tao, nagpanggap bilang buntis, putulin ang feed ng surveillance. Hoy, lalo na itong si Lulian, ginulo pa niya ang klasiko. Paano kung sila ay nagtutulungan? Oo, tama. Naskin, ano nang sinasabi mo? Paano sila magiging magkasabwat? Ang galing-galing niya, nakakapaghinala yon. Ang mga tiyak na ayos ay nasa kamay ni Director Shen. Sabi niya. Lulian ang pangalan niya. Hello. Old Joe. Sinabi sa akin ng anak ko, muntik na siyang masaktan ng 3 beses, at sa bawat pagkakataon, ang eksperto, na inupahan mo ang sumak lolo sa kanya. Hoy, ano ang pangalan niya? Gusto kong maayos na, pasalamatan siya. Siya ang number 1 mercenary sa mundo. Codename, Purgatory. Tungkol naman sa totoong pangalan niya, well, Lulian ang tawag sa kanya, huwag mong ikalat. Ang pangalan niya, ibig kong sabihin, ayaw niya ng gulo. Ay, nako. Lulian. Naiintindihan ko. Hoy, Director Shen, wala itong kinalaman sa amin. Ito lang ang dalawang ito, pabaya sila, eksakto, sinadya kong pinanatili, sila rito, naghihintay sa iyo, Director Shen, upang ikaw mismo ang humawak nito. Director Shen, ang bagay na ito ay talagang wala. Kinalaman sa akin o sa aking kaibigan. Iyon ang mamamatay tao, nagpanggap bilang buntis. Sabi niya mababa ang blood sugar niya, kaya kumuha ako ng tubig na may asukal para sa kanya. Sino ang mag-akala na ganito ang aabutan ko pagbalik? Hoy, walang saysay ang mga paliwanag. Ito ay kapabayaan sa tungkulin. Mga hayop, nakita ko, isang babaeng buntis na mababa ang blood sugar. Dahil sa pagnanais na tumulong, naghanap ako ng tubig na may asukal. Mali ba yon? Ha? Hindi lang yan mali. Dapat pa siyang purihin. Lalo na itong si Jilo. Narinig kong matalas niyang, nakilala ang assassin. At pinrotektahan ng aking anak na babae, personal na kaligtasan. Iyan ay malinaw na nagpapakita. Pambihirang propesyonal na kakayahan. Pero ano ang ginawa ninyo? Tinulak ninyo siya palabas, para siya ang pagbintangan. Akala ninyo mga tanga kami? Hoy, hindi. Malaki ang inilalaan ko sa eskwelahan na ito taon-taon. Kalahati nito ay ginagastos. Sa seguridad, paano nga ba ginagawa ninyo ang trabaho ninyo? Reforma. Sige. Magre-reforma kami kagad. Palalakasin namin ang seguridad. Oo. Ang tinutukoy ko ay ang reformahin asterisk kayo. Ha? Ito. Ano? Kailangan ko pa bang na ipagpaalam sa inyo? Lumabas kayo. Kung hindi kayo mag-aalangan, maaari kayong pumunta sa aming munting tahanan. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat. Ano sa tingin mo, Huer? Siyempre naman pwede. Dad, bakit ngayon ka lang naging makatwiran? Siyempre naman, dahil itong si Jilo. Si Jilo ay isang tunay na mabuting tao. Hoy, Chairman Shen, basta wag niyo kaming tatanggalin. Pwede na ang lahat. Kung gayon, ikararangal namin. Ngayong araw, talagang naabala ko kayong dalawa. Ako, si Shen, labis na humihingi ng paumanhin. Sa aking palagay, yang masamang eskwelahan, hindi na dapat puntahan. Gusto mo pa bang kaming tanggalin? Oh, ano ba yan? Ano ba ang sinasabi mo? May interes ba kayo na magtrabaho para sa akin? Para magtrabaho dito, para sa inyo. Sapat na ba ako? Siyempre naman. Kaibigan ka ni Lulian. Hindi naman yun. Yung lakas ng loob mo, na gawin ng tama, talagang humalik sa puso ko. May tunay kang talino. Narinig mo yun? Tinawag akong may talino ni Shen na mga ngalakal. Ang aming pamilyang Shen ay nangangailangan pa ng isang tagapangasiwa. Kailangan lang namin ng tulad mo, matapat at mabait, pangunahin pamamahala lang ng mga gawaing bahay. Sana'y huwag kang mag-aksaya ng abala. Ako, isang tagapangasiwa. Gagawin ko iyan ng libre. Ang sahod mo ay magiging 300,000 kada buwan. Ang card na ito ay may sahod mo para sa isang taon. Sana'y katanggap-tanggap ito. Buong sahod ng isang taon. Bayad ng maaga. Walang probation period. Nagtiwala kami sa iyo.
Ito ay, sobrang-sobra na, hindi ko kayang tanggapin. Hindi naman nagkukulang sa pera ang aming pamilyang Shen. Kung patuloy kang tatanggi ng ganyan, baka naman, magalang mong tinatanggihan kami? Hindi naman. Sige, sumama ka sa akin. Ipapasyal kita, at ipapaliwanag ang mga tungkulin mo. Pwede ko bang isama ang kaibigan kong, si Lulian? Ma, ilang beses nang napanganib si Lulian, dahil sa akin, lahat ay dahil sa akin. Nararapat siyang, tratuhin ng mas mabuti pa. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan. Ginoong Lu, may iba akong plano para sa kanya. Tara na. Ginoong Lo, tulad ng sinabi ng anak ko. Salamat sa iyo, dahil sumaklolo ka, ng paulit-ulit para iligtas siya. Talagang hindi ko alam, kung paano kita pasasalamatan ng husto. Hindi ka, isang ordinaryong lalaki. Hoy, Pa, ayoko kapag nagsasabi ka ng mga formal na salita. Pwede bang maging practical ka? Ikaw, bata. Ikaw na ang magsabi. Ginoong Lo, ito ay pawang, taos-pusong hangarin ng anak ko. Ang mga kotse na ito ay ang mga pinakamahuhusay na luxury model ng pamilyang Shen. At ang mga bahay ay pawang nasa prime locations na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Anong kotse ang gusto mo? Anong bahay ang gusto mong tirahan? Pumili ka. Talaga bang pwede akong pumili ng kahit ano? Siyempre naman, naghirap si Ginoong Shen at nararapat lamang ito. Nararapat lang. Ibigay mo sa kanya ang lahat. Tungkol sa pera, tama ba ang narinig ko? Pa, maraming beses na akong iniligtas ni Lulian. Nararapat lang na ibigay sa kanya ang lahat. Kung talagang galit na galit ka tungkol dito, kunin mo na lang ang shares ko sa Shen Group bilang kabayaran. Hindi. Hindi ko sinasabing hindi tayo dapat magpakita ng pasasalamat. Ang ibig ko lang sabihin, si Mr. Lo. Nabigyan ko na siya ng $100 milyong. hoy, Imashen. Hindi, sobra na ito, hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na. Gusto ko lang, talagang putulin ang ugnayan natin. Huwag mong gawing parang, may utang na loob ako sa'yo. Ang nangyari noon, hindi kita kailanman mapapatawad. Anong sinasabi mo, anak? Mr. Lo. Sa sinasabi ng anak ko, mukhang kayong dalawa ay matagal nang magkakilala. Kami niya, mga magkabatch kami sa high school yata. Pero wala akong maalala tungkol sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabing inapi ko siya. Yare. Naalala ko noong high school ang anak ko. Sa high school. At sa isang panahon, siya ay sobrang malungkot. Nang tanungin ko siya kung bakit, ayaw niyang sabihin sa akin. Hindi ko inakala na ikaw pala ang umapi sa kanya, Mr. Lo. Ulitin ko, hindi ko ginawa ang ganoong bagay. Ha. Ayos lang. Mr. Lo, ikaw ang number 1. Mercenary mula sa purgatory. Noong bata ka pa, natural lang na medyo magaslaw ka. Normal lang yan. Wala akong problema doon. Ang pagprotekta kay Emma Shen ay isang trabaho na ipinagkatiwala sa akin ni Old Zhu. Ang bounty ay $100 milyong. Tumatanggap lang ako ng cash. Ang lahat ng ito, hindi ko ito kukunin. Ito, Mr. Lu. Ang lahat ng ito ay mula sa anak kong babae, isang taos-pusong alok. Galing din ito sa personal na ugnayan natin. Sa simula, pumayag ka lang, naharapin ng mga asasin. Pero ngayon, sana ay maprotektahan mo ang kaligtasan ng anak ko. CJ, tatanggapin ko na. Tungkol sa kotse at bahay, wala akong pakinabang. Sa mga yon, palitan mo na lang ng pera. Sige. Pero ngayon, kailangan kong magkaroon ng identidad para manatili sa tabi ni Emma Shen. Sa tabi niya, kailangan kong laging nasa tabi niya para masiguro ang kanyang kaligtasan. Isang identidad. Okay lang ako. Basta kaya mong kumbinsihin siya. Hala, ang babae ko kasi. Medyo matigas ang ulo, pero hindi ka naman niya ayaw. Hindi talaga. Ito kasing bagay na to, dahan-dahan lang tayo, hindi uubra ang salita ko. Biro lang. Ignan, may mungkahi pala ako. maging bodyguard mo siya, o kaya driver. Nakakasawa na yan. Sa totoo lang, ako, may isang pagsisisi ako palagi. At sakto, siguro Shen ang makakatulong para mababawi ko ang pagsisising yon. Ha? Ay, kayong dalawa. Hala, medyo suplado pa rin ha. Hahaha, ni isang salita, wala. Hoy, Kuya Lian, yo. Ang pormado mo, Liangzi. Ha? Ang pormado talaga. Kuya Lian, anong posisyon ang inarrange para sa'yo ni Shen na mayaman? Anong trabaho? Inarrange niya. Ito. Ano to? Gusto kong mag-exam ulit para sa kolehiyo, kumuha ng bachelor's degree para mabayaran ang pagsisisi ko sa pagiging walang pinag-aralan.
Binigyan ako ni Shen na mayaman ng oportunidad. Naghanap siya para sa akin ng tutorial class. Kuya Lian, nababaliw ka ba? Anong estado meron si Shen na mayaman? Mas mabuti pang maging aso sa bahay niya kaysa sa kahit anong graduate ng kolehiyo tapos pipiliin mo pang bumalik para mag-aral ulit. Hindi pwede to, hindi ka pwede pumunta. Hala, hindi, huwag kang pumunta. Tara na, drive na. Guru Shen, nasa pangangalaga mo na ako. Si Kuya Lian ang gumagawa ng malalaking bagay. Ang pagkumbinsi kay Guru Shen ay mas mabuti kaysa sa lahat. Ako, ang habol ko ay tubo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng tatay ko na ako pa, isang art teacher, ang ipinagtuturo sa'yo. Hindi ba't ikaw yung laging nanglalait sa akin dahil walang pinag-aralan? Ngayong gusto mong mag-improve, hindi ka pa masaya? Bakit ngayon mo lang naisip yan? Saka, marami namang ibang guro na mas kwalipikado kaysa sakin. Bakit ako pa? Ang mas may kakayahan, mas maraming trabahong kayang gawin. Ang punto lang, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Di dapat makinig kang mabuti. Huwag ka nang magpabaya. Matalino ka pa rin naman, at marami kang potensyal. Sino yan? Sino ang nagmamanehong ganyan? Lumabas ka ng kotse. Nandito na naman. Baba ka. Lumabas ka ng kotse ngayon din. Bakit ang hirap-hirap na matuto sa'yo? Huwag kang lalabas. Tingnan muna natin kung makakaalis tayo ng kotse. Bakit aalis? Pababa ng pababa ang kalidad ng mga humahabol sa atin. Paglaruan natin sila. Sinong nag-utos sa inyo? Bakit ba kayo laging nakakabala? Sa guro ko, pwede bang hayaan nyo lang ako? May nagbayad sa amin para kunin ang kamay niya. Para kunin ang kamay niya. Baka naman may nag-isip na pangit ang galing mo sa sining at gustong tapusin ang karera mo sa pagtuturo. Pwede bang kuko na lang? Tanjino mo, kamay ang gusto namin. Hay, Nagtanong lang ako kung kuko ang sapat na. Sab mo kamay ang gusto mo. pakiusap, maawa ka. Patawarin mo ako ngayon. Wala kami rito, para sa'yo. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa inyo? Ang mga patakaran sa ilalim. Ito, hindi ko masabi. Hindi ba't ang mga patakaran ay para masira? Tulad na ngayon lang, susundin ko ba talaga ang patakaran? At kukunin ang kamay mo? Sayang naman yon. Hindi. Ito ay isang lalaki. Na nagngangalang Lulian, ang nagutos sa amin. Oo. Binigyan ako ni Lulian ng 200,000. Sabi, kunin ko ang kamay niya. Sabi, ito ang karaniwang ruta papasok sa trabaho ni Shen Jinghua sa umaga. Walang mga kamera sa paligid, madaling gawin ang trabaho. Tama. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw ay, ang lakas-lakas mo. Isang tunay na mandirigma. Ang pangalan ko ay Lulian, hayop. Gusto mo bang saktan ko ang sarili ko? Ano? Umalis ka na dito. Ang mga lalaking ito ay lalong lumalala. 200,000 para bilhin ang kamay ng anak na babae ng isang bilyonaryo. Hindi nila alam kung sino ka. Ang negosyo ng tatay ko sa Jiangzhou ay lumalaki ng lumalaki. Marami na siyang nagawang kaaway sa likod ng mga eksena. Siguro, dahil sa kung sino ako, kaya nila ginagawa ito. Kung napakagaling ng tatay mo, hanapin mo siya. Bakit ako pa ang hinahabol nila? Hindi mahulaan kung nasaan ang tatay ko. Art teacher ako. Mas madaling subaybayan. Sanay na ako. Ganito na ito, sa loob ng maraming taon. Nakakawa ka pala. Naawa ka na sa akin ngayon? Hindi ba't isa ka sa mga taong nambubuli sa akin dati? Ano ba ang nagawa ko? Ikaw. Mahal kong Lulian, ibalik mo. Alaynan. Ako ay isang simpleng babae lamang na madalas inaapi ng iba. Swerte ko at ikaw ang sumaklolo sa akin.
Mula noon, araw-gabi kitang iniisip, lalong lumalago ang paghanga ko sa'yo. Pwede ba kitang makita mamayang gabi, sa cafeteria? Inaasahan ko ang pabor mong sagot. Seksyon 18. Shen Jinghua. Ibalik mo. Nakakasuya talaga ito. Dahil lang tinuruan ka ni Lu ang bully sa eskwela ng ilang lalaki para sa'yo. Araw-gabi mo na siyang iniisip. Gaano ka ba kadesperada? Isang tulad mo. Akala mo pwedeng makipag-date kay Lu? Makinig ka sa akin. Si Lulian ay hindi para sa'yo. Gawin mo ang dapat mong gawin. Kapag nahuli kita, na ginugulo mo siya ulit, magsisisi ka. Ang gusto ko ay wala kang pakialam. Si Lulian ang nag-utos sa amin na hanapin ka. Sawa na siya sa'yo. At isa pa, tigilan mo na ang pagpapadala ng almusal. Kaming mga babae ay hindi na makakakain pa niyan. Si Lulian ba ang nag-utos nito sa inyo? Hindi ako naniniwala sa inyo. Oh, hindi ka naniniwala sa amin? Sabihin mo kay Shen Jinghua, natigilan na niya ako, pangit siya, nakakadiri. Kayo na, ang bahala sa kanya, turuan niyo ng leksyon. Naniniwala ka na ba ngayon? Bakit namumula ang mga mata mo? Ano ba talaga ang ginawa ko sa'yo noon? Akala ko iba ka, sa iba. Pero pareho ka lang pala. Ano nung binubulong-bulong mo, Jan? So, tutulungan mo pa ba ako, o hindi? 6:00 bukas ng umaga. Huwag kang mahuli. Ang hirap talaga ng mga tanong na ito. Para sa akin, Kung susuko ka, sa tuwing may problema kang ganito, hindi ka gagraduate. sige, ipakita mo sa akin kung paano. Para sa tanong na ito, ang sagot ay D. Gets? Ganun pala, nakuha ko. Ipaliwanag mo nga ulit sa akin. Biro lang, hindi ko talaga nakuha. Nandito ba si Ila Shen? Ila Shen. Ay, Meng. Anong dala mo dito sa eskwela? Sinusundo ko kasi yung kapatid ko. Naalala ko na nagtuturo ka na dito ngayon. Kaya naisipan kong dumaan. May problema ba? Sa group chat ng batch natin, sabi mayroong 10 taong graduation reunion ngayon. Maraming nagtag sa'yo, pero hindi ka sumagot. Kaya dumating ako para tingnan. Kung busy ka lang ba? Pasensya ka na. Busy nga talaga ako. Hindi ako makakapunta. Ituloy na natin. Aba, sino ba ito? Si Lu, ang bully sa eskwela. Oy, si Meng pala. Ang tagal na nating hindi nagkita. Marunong talagang magsalita si Lu the school bully. Ano nang ginagawa mo? Nagsasagot lang ng mga practice test para sa high school. Nag-drop out ako, noong high school pa ako. Kaya nagpapaturo ako kay Guru Shen ng kaunti, para makakuha ng diploma at makahanap ng trabaho. Ayos yan, Lu the school bully. Determinado ka talaga. Mataas ang standards sa edukasyon, wala akong choice. Lu the school bully. Pupunta ka ba sa class reunion ngayon? Walang nag-imbita sa akin. Saka, hindi naman ako, kabilang sa klase nyo, hindi tayo magkasama, kayo na lang ang mag-enjoy. Huwag kang ganyan. Noong nasa eskwelahan pa tayo, lahat ng mga sikat ay mga tauhan mo, Lu the school bully. Kilala ka ng lahat. Ang nangyari noon, huwag na nating pag-usapan. Kayo na lang ang mag-usap. Maghahanda na ako ng lesson ko. Hoy! Hindi mo na ako tuturuan. Ano pang ituturo? Gusto mong malaman ang nangyari. Noon, di ba? Tanungin mo si Meng Jiaoji. Alam niya ang lahat. Ano? Alam mo ang lahat? Nakakailang naman ito. Dahil lang pinagtanggol ka ni Lu the school bully sa ilang lalaki. Na in love ka na agad sa kanya?
Gaano ka kadesperada? Ang katulad mo. Gustong manligaw kay Lu the school bully? Guro Shen. Noon, bata pa lang tayo at nagkakamali. Huwag mo sanang isipin ng masama, Guro Shen. Ginoong Shen. Pakiusap, hayaan mong magpaliwanag ako. Tungkol sa nangyari noon, ayoko rin noon. Meng, ikaw pala ang nagtaksil sa akin, at lihim na siniraan, si Ginoong Shen. Sa reputasyon mo noon sa eskwelahan, sino ang maglalakas loob na magtaksil sa'yo? Walang saysay na magpanggap ka pa, ngayon. Sabihin mo. Sige, sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Mahirap sabihin. Pero, kung makakapunta kayong dalawa sa reunion ngayon, may makakapagpaliwanag ng malinaw doon. Pumayag ako. Tingnan mo ang mukha niyang may sala. Maglalakas loob ba siya? Bakit ako magkakasala? Wala akong pakialam kung saan ako pupunta. Pareho lang sa akin. Bukod pa riyan, kailangan ko pang matuto sa'yo. Ano pang hinihintay natin? Sabay na tayong pumunta. Sakay na kayo sa kotse ko. Tara na. Tara, Tara na. Dito tayo. Ang galing na nakapunta kayong dalawa. Sa reunion, masaya ang lahat. Na makita kayo, hindi ako interesado sa ganitong pagtitipon. Pero tungkol sa nangyari noon, maraming kaklase ang makakapagpatotoo. Gusto kong makita kung hanggang kailan niya itatanggi. CJ, malinis ang konsensya ko, kaya wala akong kinakatakutan na paratang. Tingnan natin kung sino talaga ang nagtatanggi. Well, bakit hindi muna tayo pumasok? Tingnan mo kung sino ang dumating. Ishen, si Lu ang buli sa eskwelahan, nagkasama-sama, kayo palang dalawa. Noong nasa eskwelahan pa tayo, laging magkaaway kayong dalawa, ang dalawang tao, na ito ay talagang bihira. Maupo na kayong lahat. Kita mo, sabi ko sa'yo. Talagang masaya ang lahat na makita kayo. Nga pala, tanong ko lang. Kilala ko ba si Ishen noon? Lu, nagbibiro ka na naman. Ji-Shen, paano mo naman? Hindi siya makikilala. Noong nasa eskwelahan pa tayo, araw-araw kang binibigyan niya ng almusal. Kalokohan. Noong estudyante pa ako, ang almusal ko ay laging galing kay Song Yu. Sige na. Matagal na yun. Kaya, Lu, ang bully sa eskwelahan, saan ka nagtatrabaho ngayon? Hindi naman mataas ang posisyon. Ilang taon din akong nagpalipat-lipat ng trabaho. Umuwi na lang ako, naging gwardiya, nag-deliver ng pagkain. Hoy, pair. Medyo hindi kita gaanong kilala. Kapitbahay na section lang kita. Section 18, si Li Yue. Kaklase ko si Ji-Shen. Ngayon nasa isang pharmaceutical company ako. Nakakaraos lang. Ay naku, ang humble mo naman, Yili. Alam naman ng lahat na ikaw ang magiging tagapagmana ng pharmaceutical company ng pamilya Li. Ang net worth mo ay daan-daang milyon. Ang pagpunta mo rito ay isang karangalan. Para sa amin, lahat. Pasensya na, pair. Hindi ko alam. Pero mas kahanga-hanga si Ji-Shen. Mas malaki pa ang pharmaceutical company ng pamilya Shen. Marami silang inilabas na bagong gamot na talagang ginulat kami. Ang market value nila ay minsang talagang napakalaki. Yili. Negosyo yan ng tatay ko. Wala yun sa akin. Guro lang ako ng sining, yun lang. Noong nasa eskwelahan pa tayo, si Yili ay laging nanliligaw kay Shen. Sayang lang at hindi natuloy ang istorya. Ngayong pareho kayong single. Bakit hindi nyo subukang muling magkakilala? Sinong nagsabing single ako? Sino ang swerte na mapansin ng isang taong kasing talino ni Teacher Shen? Siya. Ano ibig sabihin yan? Kanina lang sinabi ni Lulian na naging delivery rider at security guard siya. Mukhang napagdaanan niya ang ilang mahihirap na panahon. Kalimutan na ang nakaraan. Na mapansin ni Teacher Shen. Maaari bang itanong, Lulian, saan ka? Nagtatrabaho ngayon? Wala akong trabaho ngayon. Sumusunod lang ako sa payo ni Teacher Shen. Sinusubukan kong matuto ng bago para makapasok sa isang magandang kolehiyo at makahanap ng magandang trabaho. Lulian, hindi ba't ikaw ang sikat noon? Nasaan na yung mato ng eskwelahan? Paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Kung ako ang tatanungin mo, ang adult college entrance exam na ito ay hindi naman sulit kunin. Ngayon, hindi ba't lahat ay may sariling negosyo? Uminom ka ng isang bote at bukas magtrabaho ka na para sa akin. Mas mabuti na yon kaysa sa pagiging palaboy-laboy mo ngayon. Tama na. Si Lulian ay kumikita sa sarili niyang pagsisikap. Ano naman ang masama sa paghihirap para makakuha ng diploma? Ano ba ang problema mo? Ang sarkastiko mo. Pasensya na, Boss Dong. Isa ka ng jewelry tycoon ngayon. Nagsalita ako ng walang paabi. Lulian.
Tapos na tayo sa pagkain. Umalis na tayo. Saan tayo pupunta? Dito. Yende, Shen. Hinila ang boyfriend mo, palayo. Hindi mo ba hahabulin? Hindi na kailangan. Hindi siya boyfriend ko. Sinabi ko lang yun, para galitin si Zongyu. Nakuha ko. Narinig kong binyuli ka ni Zongyu. Ginang, Shen, huwag kang magalit. Lumabas ka at magsaya tayo. Tara, uminom tayo. Pero may isang bagay na kailangan kong sabihin. Sa totoo lang, noong araw, nang kami nasa eskwela pa, si Song Yu ang may gusto kay Lulian. Walang hiya siyang nag-claim na girlfriend niya. May gusto. Hindi ba't girlfriend ni Lulian? Palagi si Zongyu. Yende, Shen, mali ka. Si Song Yu ang may gusto kay Lulian. Tinapon pa niya yung almusal na binigay mo sa kanya. Si Meng Jiaoji ang gumawa noon. Tama ba, Meng? Totoo ba yan, Meng Jiaoji? Ako. Pinagawa lang ako ni Zongyu. Noon, wala akong magawa. Paano yung recording? Ipinatugtog mo sa akin noon. Si Lulian ang nagsasabi na sinabi niya sa inyo na pahirapan ako. Ginaya ko ang boses ni Lulian at ini-record yon. Magkamukha ang aming boses. Yende, Shen, hindi mo ba nahalata? Paano mangyayari yun? Kung hindi, paano ko malalaman ang lahat ng detalye ng tama? Kailangan kong hanapin si Lulian. Bakit ang hilo-hilo ko? Nakuha mong papuntahin si Ginang. Shen, Rito, Meng Jiaoji, magaling. Ang ginawa mo. Hindi siya makakalayo. Zong Yu, saan mo ba ako dinadala? Hindi mo ba narinig ang sinasabi nila? Gaano kasama, Lulian? Huwag ka nang manatili sa tabi ni Shen Jinghua. Magtrabaho ka na lang sa kumpanya ko. Ako ang bahala sa'yo. Sa ngayon, may dahilan ako kung bakit kailangan kong manatili sa tabi ni Shen Jinghua. Anong dahilan? Ano man ang maibibigay niya sa'yo. Kaya ko ring ibigay sa'yo. Bakit ako karapat-dapat para gawin mo ang lahat ng ito para sa akin? Zongyu, gusto mo bang lumabas kasama ko? May motor ako. Isasakay kita. Hindi ako interesado. Umalis ka na. Ang paglabas kasama ko ay isang pabor na sa'yo. Huwag kang magmalaki. Sa buong eskwelahan, sinong may lakas ng loob na tumanggi sa akin? Ang tapang niya. Pero yun talaga, ang gusto ko. Kung ayaw niya, huwag mo na lang pilitin. Sino ka ba? Gusto mo bang masaktan? Sabi niya gusto niyang masaktan. Gusto mo rin ba? Si Lulian yan ang bully sa eskwelahan. Sa susunod, huwag kang pumunta sa mga lugar na ganito. Nakakaunti lang ang tao. Subukan mong sumama sa mga kaibigan. Gusto ko yung tapang mo, yung lakas ng loob mo. Ayokong makakita ng ibang babae sa tabi mo. Ayon kay Shen Jinghua, noong nasa eskwelahan pa siya, laging siya ang nabubuli. Hindi ikaw yon, di ba? Hindi. Hindi lang yun. Kahapon, ako ang nagpabuli sa kanya. May problema ka ba sa pagiging selosang o ano? Lulian. Huwag mo akong hawakan. MS, Shen, sobra na ang nainom mo. Hatid na kita. Hello. Hello, boss. Kanselado na ang misyon. Kalimutan mo na si Shen Jinghua. Bakit? Nahanap ko na si Lulian. Sigurado akong matatapos ko ito. Wala kang kwenta. Anong silbi mo? Kaya ko si Shen Jinghua nang mag-isa. Ang kapal ng mukha mong makipag-away sa akin. Lulian. Anong nangyari, Xiaomeng? Lulian. Nagsinungaling ako sa'yo kanina. Sinabihan ako ni Liu Wei na ilabas si Ina Shen. May nilagay siya sa inumin nito. Dinala na niya siya. Saan niya siya dinala? Hindi ko alam. Pasensya na. Binigyan niya ako ng malaking pera. Pero ayaw ko na sa pera.
Paano mo nagawa yon? Bakit hindi mo sinabi agad? Nabulag ako ng kasakiman sa isang saglit. Pasensya na. Huli na ba para ayusin ito? Titingnan ko ang surveillance ng hotel para makita kung saang direksyon tumakbo si Lee Yue. Papunta. Huwag mo ng problemayin. Walang kinchay. Anong ginagawa mo dito? Walang kimchi. Hatian mo ako sa bounty. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan si Shen Jinghua. At ang pangalan ko ay Shui Ruru. Anong bounty? Ang lalaking katabi mo. Ang #1 mercenary sa buong mundo. Codename Purgatory. Protektahan mo si Shen Jinghua. At makukuha mo ang bounty na 100 milyon. Yung maliit na halagang sinabi mo, hindi niya yan titingnan. So, ang pagiging katabi ni Shen Jinghua ay misyon lang pala. Mas gusto nakita ngayon. Ang punto hindi yung, siya ang top mercenary sa mundo. Bakit ko dapat paniwalaan to? Dahil naglagay ako ng tracker, kay Lee Yue. Hindi lang ikaw ang may tracker. Si Shen Jinghua meron din. Tara na. Hoy, hatian mo ako sa bounty. Ang hirap ba nun? Yilei, medyo delikado ang galaw mo ngayon. Balita ko, walang awa siya. May pagkamapanagimpan. Galit na galit siya kapag nilabag ng mga employer ang kontrata. Kailan pa ako naging accountable sa'yo? Nahuli ba niya si Shen Jinghua? Ikaw ba ang magbabayad ng $100 milyong na panang-hire ko sa kanya? Sana lang, mas maging maingat ka. Alam kong naglagay siya ng tracker sa akin. Sinasadya kong ihatid siya rito para matapos na ito ng tuluyan. So planado mo na pala ito lahat, Yili. Kayong dalawa, magbantay kayo sa labas, ngayong araw. Maglilibang ako kay Shen Jinghua. Opo. Bakit mo? Ginagastusan ng malaki para saktan ako. Shen Jinghua, noong nasa eskwelahan pa tayo, ako'y laging humahabol sa'yo, ni hindi mo man lang ako pinansin. Pagkatapos, nag-alok ako ng $200 milyong na bigay kaya para hingi ng kamay mo, ni hindi mo man lang pinag-isipan. Diretso mo akong tinanggihan. Bakit mo kailangang itulak ako sa puntong ito? Ako ay isang guro sa sining lang. At saka, hindi ko kailanman magugustuhan ang isang tulad mong gago. Oo. Gago ako. Pero huwag mong isiping hindi ko alam na hindi ka lang isang guro sa sining. Itinayo ng tatay mo ang isang foundation para sa'yo. Lahat ng bagong formula ng gamot at pondo mula sa pharmaceutical company ay nasa kamay mo. Kung hindi ka mamamatay, magiging napakahirap para sa amin. Pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan namin para sa'yo, bago ka mamatay, maglilibang muna ako sa'yo. Hoy, boss, ang tagal na nating hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Pinaghirapan ko yun, para imbestigahan ang pagkatao ni Lulian. Inayos ko ang lahat, pero bigla kang umatras sa kalagitnaan. At ikaw ang kumuha ng lahat ng kredito sa huli. Karapat dapat akong makatanggap sa pagsisikap ko, di ba? Magkano ang gusto mo? 100 milyon, 50 milyon. 150 milyon. Bakit naging 50 milyon pa ngayon? Iyan ang multa sa paglabag mo sa tiwala. Lakas ng loob mong mag-isa kang humingi ng pera sa akin? May lakas ka ng loob, pero medyo tanga ka lang. Kung hindi, hindi ka sana nabigo sa paghawak kahit isang Shen Jinghua lang. Paano mo nalaman na mag-isa akong pumunta? Huwag kang gagalaw. Gumalaw ka pa at babaliin ko ang link mo. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Siya ang #1 mercenary sa buong mundo. Madali lang ang pumasok sa tambakan mo. Parang walang ginawa. Lakas pa ng loob mong magpakita at kidnapin si Shen Jinghua. Sa tingin ko gusto mong mamatay. Kung hindi mo ako inarkila, kaya mo ba siyang harapin? Ang #1 mercenary sa buong mundo. Lulian. Aarkilain kita. Tulungan mo ako. Hindi mo ba sinabing hindi maayos ang utak ko? Hindi gumagana ng maayos. Hindi maayos ang utak ko. Talagang hindi maayos ang utak mo. Sa sitwasyong ito, inaasahan mo pa rin na tutulungan kita. Ang magagawa ko lang ay, maaga ko na lang kayong papupuntahin sa inyong paruroonan. Anong hinihintay mo? Putok. Mamatay ka na. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Kaya niyang hulihin ang mga bala, gamit ang isang pares ng chopsticks. At sa tingin mo itong basurang ito, ang papatay sa kanya. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Hayaan mo lang akong mabuhay hanggang ngayon. 150 milyon. Hindi, 200 milyon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat.
Bobo ka ba? Isuko mo siya sa akin. Maraming masamang ginawa itong punyetang ito. May mga bounty sa kanya sa ibang bansa. 50 milyon. Hindi masyado, hindi rin kakaunti. E di sa'yo na siya. Nakatipid pa ako sa abala. Oo, isuko mo siya sa akin. Nakatipid pa ako sa abala. Anong pinaglalaroan mo? Kung may bounty sa ulo mo, kukunin ko ang ulo mo. Paano kung in-order kita ng chicken rice bowl walang cilantro? HMM. Pahihintulutan kita sa ngayon. Mababa ang standards mo. Hoy, Lian. Okay ka ba kay Shen Jinghua? Okay lang kami. Kumusta naman ang mga magulang niya? Ibigay mo na lang siya sa kanila. Tapos na ang trabaho ko. Tapos na ang misyon. Kanina, may tumawag kay Boss Shen mula sa isang kumpanya ng alahas. Sabi niya, Zhong Yu daw ang pangalan niya o ano. Sinabing dinukot si Shen Jinghua. Kaya lang, tumawag sila ng pulis at naghanap. Hindi pa sila nakakabalik. CJ, sabihin mo sa kanila. Elenan, bilisan mo. Huwag kang umalis. Lulian. Ligtas ka na ngayon. Magpahinga ka muna. Huwag kang umalis. Ayokong umalis ka. Kumalma ka. Nilagyan ni Liu Wei ng droga ang inumin ko. Hindi ako makakalma. Pasensya na. Sa lahat ng mga taong ito, nagkaintindihan tayo. Magsalita ka naman. Kung nakokonsensya ka, sabihin mo sa tatay mo na dagdagan ang bayad. Isipin mo na lang na ito'y bayad sa emosyonal na paghihirap ko. Tatanggapin ko yan. Paano naman ang ibang uri ng bayad? Hindi ba pwede yun? Ang gulo dito. Kung sasabihin kong walang nangyari, kagabi, sino ang maniniwala dyan? Sinusubukan mong gamitin ang emosyon mo para makaiwas sa bounty. Hindi yan papasa. Ginoong Lo, kumusta ang tulog mo kagabi? Medyo mahirap. Ang totoo, sanay akong matulog mag-isa. Ginoong Shen. Tapos na ang trabaho. Oras na para bayaran ang huling bayad. Hindi mo kailangang magmadali dyan. May gusto kaming pag-usapan sa iyo. Well, ganito kasi. Si Jinghua namin dito. Pinahahalagahan niya ang kanyang kalinisan. Huo, sandali. Si Ginang Shen at ako, wala kaming kasalanan. Sige na. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ang bounty na 100 milyon, ililipat ko ito sa account mo sa tamang oras. Walang kahit sentimong kulang. Sige na. Pero, Impossible. Hindi ko matatanggap yan. Ang linya ng trabaho ko ay hindi angkop para sa pangmatagalang pakikipagtulungan. Yende, Shen, ang pagsama sa akin ay may kasamang panganib. ano ba yan? Xiaolu, napakapanganib ng trabaho mo. Para lang kumita, di ba? Pera, meron ako. At ang mga panganib, hindi mo na kailangang mag-alala. Manatili ka sa tabi ni Jinghua, magagawa mo pa rin. Ang pangarap mong makapagtapos ng kolehiyo, di ba? Ang pag-aaral ay para lang sa mga bata, isang larong pambata. Ang katulad ko, hindi kailanman makakapasok sa kolehiyo. Xiaolu, kung ikaw lang ang kasama ni Jinghua, saka lang kami makakampante. Ganito na lang. Magpresyo ka. Magkano ang kailangan? Para manatili ka sa tabi ni Jinghua at protektahan siya. Well, ako ay medyo mahal. Sa presyong pangmerkado, hindi bababa sa 50 milyon kada buwan. 50 milyon. Iyon ay 600 milyon sa isang taon. May diskwento sa taunang kontrata. 500 milyon. Ano sa tingin mo? Hindi. Hindi sapat ang isang taon. Ang card na ito ay may 5 bilyon. Simulan natin sa 10 taong pakete. Isang 10 taong pakete. Lian, may nag-order ng takeout para sa'yo. Na-deliver ang takeout ko sa bahay ng mga Shen. Papasukin ko na siya.
Ano na naman to? Ang takeout mo. Sa akin. Sino ang nagpadala? Si Zhang Yu. Lian, tinawagan ko si Zhong Yu kahapon. Sinabi ko sa kanya, naligtas mong naibalik si Shen Jinghua sa kanyang kwarto. Pero, parang galit na galit siya. Galit siya, pero pinadalhan niya ako ng lahat ng alahas na ito. Ito ay para sa akin, hindi para sa iyo. Ipinagmamalaki ko lang sa iyo. Kumain ka na ba? Hindi pa. Kahapon, binigyan ako ni Zhang Yu ng misyon. Sabi, may malaking gantimpala. Para kunin ang iyong ulo, gago ka, tanggapin mo to. Aray. Liangzi. 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 Liangzi, takbo. Lian. Lian. Ano ba ang nangyayari dito?